Okay, so kahapon, dalawang gabi yun eh, sa Friday and then Saturday night, kinover ko yung kick-off rally ni Trillanes. Alam niyo naman, kinakali survey namin talagang underdog si Trillanes dun sa Caloocan City. Wow, maging bagong baryo, dun sa Caloocan North. Yan. Ngayon, dun sa plataforma de gobyerno na binanggit niya ho nung dalawang gabi. Diyos ko, kung napanood nyo, kung hindi pa, I suggest panoorin nyo po. Nandyan po sa atin yung dalawang gabi na yan. Na pareho lang naman yung sinabi niya. Ang ganda ho. Siya lang yung nakitaan ko na kandidato na talagang yung plano talaga nila, dire-dire, ano talaga, nakabulit at hindi niya binabasa. Talagang nanggagaling sa isip niya noon ni Trillanes. At ito pa ang gumulat sa akin sa harap pa mismo ng aking anak. So, una nung gabi, dalawa kami ron. So, picture taking, sabi ko, pauwi na yun eh. Sabi ko, pwede sabi ko, mayor, senator, sabi ko, pwedeng pa-picture? Sabi niya, sige ba, di picture kami. So, tapos sabi ko, ako po yung nag-sorry sa inyo ng birthday nyo. Kaya pala nakangiti siya sa akin, nakikilala niya pala ako, ni Trillanes. Tapos sabi niya, kaya nga, sabi niya, kaya nga. Sabi niya, oh, oh, di ba ikaw, di ba, JDB? Bigla akong nangilabot eh. Uy, sabi ko, natatandaan mo ako? Oo nga, ikaw nga si JDB, di ba? Oo, ako nga. Sabi ko, nawala na ako sa sarili nun eh. Kasi, siya pa lamang po, sa totoo lang bukod kay Luistro, ang nakakatanda sa akin na politiko. Si Luistro, nung nandun kami nila Go Philippines, sa bahay nila, sa opisina nila, so ini-interview namin siya. Sabi niya, kilala kita. Nung bago kami magsimula ng interview, kilala kita. Po, paano po? Napanood kita eh. Di ba ikaw yung nasa commentary, JDB? Sabi ko, galing nga. Natutuwa ako sa ganun eh. Hindi mo na ako sikat eh. Sabi ko, opo, ako po yun. Tapos si Trillanes ganun din. Ngayon, kagabi naman ho, grabe. So ito naman sa kagabi. Tapos na yung proclamation rally. So umuulan. Umuulan kagabi doon sa Caloocan. Doon kami sa BF Homes Covered Court na nagpunta. So pagdating doon, pauwi na kami. Balik. Sakita ko siya, nagpipicture-picture. Ang daming taong lumalapit. Hindi niya hinihindian. Talagang nagpapapicture siya. Kung sinong lumapit, yung mga bantay-bantay, walang ganon. Paglapit ko, sabi ko, Manoy, sabi ko, Manoy, pwedeng magpa-picture kami ng aking mga anak. Sabi niya, oo ba? Halika rito. Di picture kami. Tapos, sabi niya sa akin. Sabi ko, thank you thank you, sabi ko. Sabi niya, JDB? Sabi ko, yung anak ko nagulat eh, sabi ko sa iyo, natatandaan niya ako eh. Galing, okay si Trillanes. Pagdating dun sa yung mga narinig ko kay Trillanes sa Caloocan. Hindi kasi nung una, kaya rin ako nag-sorry dyan. Siyempre, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang narrative namin, si Raulo, etong si Trillanes, may krong-krong. Siya nagbenta ng Scarborough Shoal sa mga incheck. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang mahigit na 15 times na backdoor negotiation, yung backdoor channel na ginawa niya. Siyempre, ako naman nag-aral naman po ako. Alam ko naman po kung anong ibig sabihin ng backdoor channeling. Tama naman yung paliwanag ni Trillanes. So sa tatlong pagkakataon na kino-content ko siya noon, tinatawag kong trililing at ang binabanatan ko noon, hindi to dapat pinalaya ni Pinoy. Sabi ko. Tapos kino-question namin noon yung dokumento. Hindi pala to nag-apply ng kanyang parol, ganyan-ganyan. Walang application. Naisip ko na rin noon nakokonsensya ako na binubutasan ito ni Duterte. Ang gusto maisilid sa kulungan. Tapos binawi pa nila yung kanyang presidential pardon. Sabi ko, shit. Tinignan ko ngayon. Kung ano bang, kasi dati ko hinangaan din si Trillanes eh. Nung panahon ni Gloria Arroyo, hindi ba pro-era pa ko noon? Kami nila Papa. So,
Hinangaan namin si Trillanes dahil talagang 2 beses yung mutiny na ginawa nila. No, kahit na nakukulong. So ngayon, tinignan ko, una kong nakita yung 2,500 halos na panukalang batas. At ang dami doon ang naipasa niya. At yung mga nilalaman nung ganong karami, magagandang mga panukalang batas. Hindi katulad nung iba, baguhin natin yung holiday, palitan natin yung pangalan ng kalye na to, ipangalan natin yung pangalan ng palengke kay Aling Tekla. Hindi ho ganon yung mga panukalang batas niya na parang katulad ng ibang Revilla na sisiw lang na panukalang batas na talagang, Diyos ko, loko-loko lang yung tatanggi sa panukalang batas na yan. Yung ganon. So life-changing yung mga panukala niya. Lalo na yung sa maritime law natin. Nako, galing ho kay Trillanes yun. Ayun, sabi ko, okay ito ah. Then tinignan ko rin yung record. Nako ho, nag-aral pala. Malapit lang ho rito sa amin. Diyan sa Angelicum. Noong kanyang elementary at high school. Diyan siya nag-aral sa Quezon Avenue, sa may Santo Domingo Church. Tapos nung college niya, doon ho sa may sa Siena College, pag-aari pa rin ng alam ko na Santo Domingo pa rin. Along yan, Del Monte corner Quezon, Santo Domingo Street. Doon siya nag-aral. Tapos ang uwian niya, tirahan niya, tamang-tama rin naman sa daanan, papunta ho ng North Caloocan. Sabi nga niya kagabi, nung araw, nung isang gabi, dito sa Caloocan talaga ako pinanganak. Noon, nung bata kami, literal talaga na nagbibisikleta kami rito sa mga pilapil. Yan. Kaya nga sabi nung host, so Mayor, totoo, si Marisa Sanchez, sabi niya, totoo pala talaga na yung mga panahon, hindi pala. Isa sa mga councilors na kandidato. So Mayor, totoo yung sinabi nyo na taga Caloocan talaga kayo. Kasi yung mga taon na yan, mga 80s, meron pang bukid ang Caloocan. Ako, totoo nga. Grabe. Maganda yung memorya ni Trillanes. Sabi ko nga, sa mga kaibigan natin dyan sa Caloocan, huwag niyong sayangin. Matino, walang issue ng korupsyon ang inyong kandidato ngayon dyan, si Trillanes. Subukan nyo naman. At alam nyo ba, ang ipinagmamalaki niya ni Trillanes, alam nyo kung sino? Yung Pasig City Mayor na si Vico Soto. Na sinasabi niya, tignan nyo nangyari sa Pasig. Yan, tatlong, parang alam ko, mga Eusebio, yung humawak ng Pasig ng 3 dekada, sabi niya. So ngayon, ang ginawa niya, nangyari, yung mga taga-Pasig, alam ko rin naman yun, hirap rin naman ang buhay sa Pasig eh. Yung mga programa, ganon. Sabi nga niya, hindi nagsiservisyo in 3 years, tapos pagdating ng kampanyahan, vote buying. Walang choice sa mga taga-Pasig. Nung si Vico nangarap ng pagbabago, kumandidato siya. Lumaban siya. So yung kalaban ni Vico, hindi pa rin nagpasiguro. Gumastos pa rin siya ng 1 bilyon ginastos niya para talunin si Vico. Now, ang ginawa ng mga tao raw, kinuha yung bayad sa vote buying, pero ang binoto si Vico Soto. Sabi niya ngayon, tingnan nyo, yung serbisyo mula sa wala, gaya ng sa senior na 1K per month, noon wala yan sa Pasig. Ngayon meron na sila. So rito tayo, magsimula muna tayo 500. Mula sa wala, 500. Nakwenta na namin. Pinag-aralan na namin ang kaban ng Caloocan, sabi ni Trillanes. So, sa tansya namin, kaya namang magbigay ng serbisyong financial sa mga estudyante ng Caloocan. May eskwelahan sila, yung Caloocan eh. Para sa Maynila, meron din yung City College of Manila. Dati, ngayon UM na. Universidad de Manila. Ngayon, sabi niya, yung mga hindi naman estudyante, yung mga mag-aaral naman ng technical courses, sabi niya, bibigyan din natin, pare-pareho may mga allowances. Sabi ni Trillanes. Okay, di ba? Hindi tayo magpapagawa ng mga infrastructure projects sa mga malalaki na yan. At ito pa ho ang katarantaduhan ngayon doon sa inyo sa Caloocan. Dati rin ho akong taga-Bagong Baryo. Si Go Philippines. Di ba? Batang Gobang din yan. Langya. 2 na ho ang City Hall. 3 na pala ang City Hall ng Caloocan. Yung old City Hall,
doon sa may 8th Avenue, kaduluduluhan yun. Tawid ka ng Rizal Avenue, papunta ron. Ngayon, may bago dito rin sa may 8th Avenue. May bago doon, ganda ng building. Doon sa Caloocan North, meron din. At plano pa pala ngayon ng mga ng nito ni na malapitan at 10th Avenue. Hindi yung 10th Avenue. Hindi 10th Avenue. Ang plano pa nito ni na malapitan, magpatayo na naman ng panibagong City Hall. Ilan ba ang mayor na mag-uupisina doon? For me, it is understandable to have two city halls. Isa sa, kasi ang Caloocan po magkahiwalay eh. Di ba? Etong bagong baryo, tapos yung Caloocan North, magkakahiwalay sila eh. Tsaka ito pang sa may, west, yung sa may parte ng Grace Park, yung mga yan, magkakahiwalayan sila. So, dalawang Caloocan. So, 10 pala yung luma. Ayun, yun nga. Sorry, I stand corrected doon sa number. Kasi doon ako dati nagkuha ng permit sa tubig. Tsaka sa tubig at tsaka kuryente diyan sa tent, yung dulon-dulo. Sabi nga niya, dapat pinaayos na lang yung luma eh. Pinagiba, pinaayos. Tama yun, mas maganda yun, di ba? So nagkaroon ng bago sa 8. Meron pa sa sa North Caloocan. Magdadagdag pa ng panibago. Tapos walang matino sila na solid talaga na sports project na programa. Walang nakikinabang, walang gumagamit doon sa pangalan nito, doon sa yung parang stadium na ginawa nila. Dapat pag may ganon, 'di ba? Mayroon talaga kayong solidong programa para sa sports, para hindi nabubulok lang yung facility. Bakit nga naman ang project puro mga infra? Tapos yung budget ng gobyerno ng Caloocan nalilimas sa mga proyekto ng infrastructure. Tapos walang naibibigay na ng mga serbisyo para sa mga mamamayan. Yung kalsada, Diyos ko po, dinaanan namin kagabi. Kung kayo nadadaan dito sa may Mindanao Avenue, dire-diretso yan, di ba? Hanggang dulo, tapos kakanan ka. Papunta ron ngayon sa sa BF Homes. Naku po mga kababayan, walang yan. Malademonyo yung klase ng traffic. Yung gutter, barag-barag. Tapos talagang siksikan. Lang niya salubungan yung mga sasakyan kagabi. Kaya dumating kami, late kami ng kalahating oras. Sabi ko, grabe. Sabi ko, ano ba namang klase rito sa Caloocan? Malademonyo yung traffic dito. Diyos ko. Una, hindi ako naniniwala eh. Eto, mas mainam-inam pa dyan sa First Ave. Diba? Ang daanan ko pa uwi, 5th Avenue eh. Sa may Sergeant's Guerra. Tapos nalalagi rin ako dati dyan sa sa 4th Street. May girlfriend ako dati dyan eh. Sa 4th Street. Yung malapit doon sa Tao Temple. Sa Grace Park. Ay nako, grabe. Kaya sabi ko maganda yung programa ni Trillanes. Ngayon, hindi po nangangahulugan, Hindi ho nangangahulugan na hindi po sila gagawa ng infrastructure projects. Bakit? Ito ho yung kagandahan kung dati kang senador. Meron ka ng network. 'Di ba? Pwede kang dumirekta. Alam nyo naman, si Trillanes, kukwento ko na sa inyo. Si Trillanes, kung bakit hindi niyan binibengbang si PBBM, at hindi naman niya naawayin ni PBBM, hindi naman ganoon ang Pangulo natin eh. Nung nakulong si Trillanes, si PBBM po, dumadalaw daw sa kanya yan. Tanong, di ba? Go Philippines, alam ni Go yan, ni nating kaibigan. Dumadalaw sa kanya yan at sinasabi nga niya na, sabi na, nagtatanong sa akin yan from time to time, kamusta ka dyan? Anong lagay mo? Anong kailangan mo? Ganon si BBM sa kanya nung nakakulong siya. Kaya sabi niya, kahit hindi ko maano yan si BBM. Kilala ko yan, napakabait na tao niyan. Sabi niya, maunawain yan, tsaka maalalahanin. Sipin mo nun, Anong posisyon niya nun? Tapos pinupuntahan niya ako nung nakakulong ako. Diba? Tapos nung magkasama kaming senador niyan, 3 kami nun sa Singapore. Meron kaming project doon na trinabaho. Magkasundo kami niyan, sabi niya.
Ang sinasabi nga niya nung sa proclamation rally, pwede akong, I can use my network sa mga kaibigan natin. Dati akong senador, hihingi ako ng tulong sa kanila, sa national government. Diyan sa mga kapwa natin, mga senador. Pwede akong dumirekta sa kanila na baka yung budget naman ninyo, pwedeng maibato nyo naman budget nyo naman sa infra namin doon sa amin sa Caloocan. Tapos ang gagawin pa niya, pang-akit. Kasi parang ang Caloocan po ang walang call center, right? Meron bang call center ang Caloocan? Isa ho yan sa malakas magbigay ng kwarta sa mga LGU. Tsaka syempre yung trabaho. Kahapon nakasabay namin yung mga nagko-call center. Nako, nakakaawa yung mga galing ng Caloocan. Dadaanan mo, traffic. Pasok mo alas 9, alas 6, aalis ka na. Nakikipagbardagulan na yung motor na sinasakyan nila. Ngayon, sabi niya, bababaan natin up to 50%. Ang mahal pala ho ng amilyar dyan sa Manila, dyan sa Caloocan City Hall. Terrible ho palang presyo. Nung maupo ang malapitan, 300% ang naging increase ng amilyar. Sus Mario Josep, akala ko hindi totoo. Yung mga audience, nagsasabi mismo sila na totoo. Dapat talagang babaan. Dahil talaga naman, dapat po kung malaki yung amilyar nyo, maayos ang kalsada nyo. Hindi yung, Diyos ko, grabe yung lubak-lubak. Parang nahiya tuloy ako ron sa mga LGU na katulad ng Quezon City, matino yung kalsada, no? Gigibain yung kalsada, dudurugin para ayusin. Baka naman ho gusto nyo, ayusin nyo na lang pag mayor na si Trillanes, no? Ayusin nyo na lang yung mga kalsada ron sa Caloocan, doon na lang kayo mag-infra. Grabe. Grabe ho talaga yung traffic nila na daanan namin. Ang liit pa ng mga kitid pa ng kalsada. Ay nako, parang dalawang kalesa lang yung pwedeng magsalubungan eh. Grabe. Sabi nga ng anak ko, anong ginawa ng mayor dito pa? Ewan ko. Dumadaan ba rito yon? Hindi ko alam, siguro hindi. Dahil kung dumadaan dito yon, mapapamura talaga yon. Dahil pag nagasgasan ng sasakyan mo, mauunawaan mo na lang kung bakit nagasgasan eh. Kasi nga, 'di ba? Ay nako. Yan. Ako po sa call center sa Cubao po wala nga. Tamo? 'Di ba? Halos lahat ng LGU ngayon may call center na. Ang plano nila magtayo ng business center sa Caloocan. Caloocan, kilala sa callboy at call girl sa monumento. Tama ka dyan, Kap. Marami dyan. Nung kumakain kami ng Mami ni Go Philippines ng gabi, nako, meron doon. Nakakasabay namin pag kumakain din eh. Pinataas ang daan, lubog ang bahay. Yun nga, alam nyo dyan, ayaw na ayaw ko yung ganyang infra. Katarantaduhan yan. Lalo na dyan sa Bulacan, na lubakan dati. Ang ginawa, tinabunan yung kalsadang lubak-lubak, tsaka yung binabaha, tinabunan ng lupa. Yung mga bahay po, lungya, di may gate ka. Yung dati yung gate mo, mataas ka ng ganyan sa kalsada. Ngayon, yung gate mo, nakaganon na yung daanan mo. At yung kotse mo pag pumasok, bubulusok ka ng pag ganon. Pag atras ka, lalabas ka, poink. Yung gate kalahati na nakalubog. Sus Mario Josep, imbis ayusin ang drainage system. So saan tatakbo yung tubig niyan? 'Di ba? Sa mga kabahayan. Ay nako, nakakaawa mga residente kapag coops ang leader. Yung walang malasakit, basta nagawa lang, 'di ba? At makakomisyon na, makakuha na ng kaching-kaching. So mga taga-Caloocan, nako, pumili kayo ng matino. Wag na kayong pumili ng kulay, wag niyo nang piliin ng pongkan, wag niyo nang piliin ng asul, piliin niyo na lamang po yung kinabukasan niyo para maging matalino ho kayo sa pagboto. Kung ako lang ang taga-Bagong Baryo pa, boboto ko yan sa Trillanes. Ay nako. Okay, so buyers po muna.